Hi, Teacher Glay here, and welcome to the 17th episode of Life at 27. And we're back with another episode, and this time, I'm with my ex-co-teacher. Aww! Sino ba yan? Hindi, co-teacher na lang, ayan. Co-teacher pa din. Ma'am Jenny. So, Ma'am Jenny, kamusta? Yeah. How's life? Adjusting, I Oo. think. Kaya nung Nandun tagto, pa. pakilala ka muna sa kanila. Saan ka nga Ah. nagtuturo? Ay, kinabahan nila, no? Hi. Hi, mga viewers. Na-joke lang. Ayun, anyway, I'm Miss Jenny. And, kailangan ba sabihin yung school talaga? Sige, kung wag mo lang sabihin. SB19 fan na lang. Yes. Certified charity. Baka sabihin, hindi na ako galangin. No? And then, anyway, ayun. I've been in the teaching for 10 years now. Grabe. Yun, Tagal tagal na. na. No? Sabi ko nga, parang babalik ba kami next year sa PNU? Ay, oh my gosh! Nag-mention din ng nag-mention din ng school. Ayun. Pero parang alam naman nila kung saan ata ako nagtuturo. So, malalaman din nila. Sabagay. Kung saan. Sabagay. Pero gano'n ka nakatagal nagtuturo sa current school? Current school Current tuloy, school, napaka, For the current school, it's my 8th year now. Oh, 8 8 years. 8 years. And Lumagpas, counting. lumagpas sa 7th year Oo. inch. Kaya medyo kakabahan na Oo, tayo. kasi parang dun ka na Parang mag-retire. life, oh my God. Ma'am, principal, alam niyo na. Diyan na daw po mag-retire. Ito na po yung parang commitment form niya. Hala, walang pirmahan dito. Ayun, anyway, kamusta yung first week of teaching? Kasi parang sa inyo, sa private school kasi first week nyo pa lang. Sa Tama school ba? namin, kasi may mga okay. private school na parang July. Sumabay sa No, public. ahead sa public. Okay. So, August 5 kayo nag-start. Yes. So, Just this week. Kamusta? Kaya siya paos. So, totoo, parang first week pa lang pause agad. Sabi nga ng mga ibang teachers, first week pa lang, pagod na. Parang last week na ng Oo school. nga eh. Ayun, hindi, una sa lahat, adjusting talaga. Kasi, yung time, Yeah. So, Sobra. ibanggitin mo sa kanila kung ano yung naging changes kasi baka hindi sila familiar. yeah, di ba regularly we do our per subject an hour. So, this time, actually, we're still blessed kasi sa public school, I believe they are 40 minutes. Talaga? Mm-mm. Grabe. Pero sa school namin, May separation na Oo nga tayo. eh. Hindi, yun nga. 45 minutes. Okay. Pero grabe pa din yung adjustment. Kasi for example, you do your lessons last Tama. year for an hour. So parang 15 minutes isipin mo, magpe-pray ka. Tapos sasabihin pa, umupo, pumulot ng mga Oo, kalat. totoo. At saka syempre, parang ngayon kasi first time ko na na mag-iba ng grade level. Okay. Anong grade Kasi level ba- tinuturoan mo para alam nila? And ever since nung ST pa ako, student teacher, grade 9 na talaga yung tinuturuan ko. Tapos ngayon nalipat ako ng grade 7. Nung una parang pagkapasok ko, oh my goodness. Tapos matatag Kasi jungle pa talaga. Hindi, ang hirap. Kasi parang, bilang isang tao, hindi naman talaga ako masayahing tao. Ano lang. Paano hindi mo sayang Hindi, tao? I mean, hindi ako yung, medyo sarcastic kasi talaga ako di ba? That's you. Sarcastic. So, parang, kapag pumasok ako sa klase ng grade 9, in drama effect Parang, first day ngayon. Matuto kayong rumesweto. Kapag first day ba, masungit yung approach mo sa kanila? Hindi Pag naman, umaaraw? nakasmile, pero alam mo yung kakabahan ka sa akin. Oo. Pero kasi hindi effective yun sa grade 7. Grade 7. True! Hindi effective. I mean, kailangan talaga parang masaya ka kasi parang kapag nagsungit ka sa kanila, the more na magkukulit sila. Kasi adjusting din yun para sa kanila. Na from LM to tapos high high school. school. Yeah. Kaya yun, nag-adjust pa din. Kaya pauskan. Kasi, yung parang, you have to adjust your energy Tama. to their energy. Kasi pag hindi ka nag-adjust sa energy nila, parang, Hindi ka magiging effective. oo, parang kakainin ko talaga, teacher! Tawang-tawa nga din, nag-online class kami last time. So, naririnig ng other teachers. Tapos parang may nagtanong na,
teacher, are you going to post your PPT in the classroom? Tapos sabi ko, yes. Tapos sabi niya, okay, I'll just copy it later. Ganun. Tapos sabi ko, you don't have to copy it. You can just browse the PowerPoint. Tapos parang sinabi niya na, sabi po ng mama ko eh. So parang, cute. oo. Kaya parang, grade 7 na ako. Oo nga pala, no? Kasi parang may baby pa sila. And like grade 9. Advisory class mo din before, grade 12. Diba? Kadalasan sa senior high din. So, yun yung challenge talaga eh. Hindi lang yung matatag, yung age. Since nabanggit natin yung matatag curriculum, no? Aside from the time, meron pa ba? Meron pa bang ibang parang challenges na na-face kayo so far sa first week because of the changes in the curriculum? So far, ako bilang for 10 years naman na in teaching, ako, I like the matatag. Bakit? Kasi, yung parang may target talaga na, kunwari, in Targeted science. yung Hindi naman objectives? parang, kasi kung isipin mo sa science, parang kami lang yung subject na nadagdagan yung competency. Pero at the same time, kunwari for grade 7, we only have 12 competencies. So parang mas madali siyang tapusin. Unlike before, gaano ba kadami dati? Dami, parang more than 12. Yun yung sure ako, more than 12. So, parang mas nila, pinaunti objectives, pero yun nga, at least mas specific, mas kayang mastery. Magkaiba kasi yung competency sa objectives. Yeah, tama. Yeah, kaya parang, ikaw na mag-iisa bilang teacher, ano ba yung magiging objective mo? To Dapat target ito yung that competency. Ayun. So far, parang dahil konti lang yung competency, alam mo yung dapat mong targetin. Pero dahil nga, syempre, those grade 7 ay hindi naman galing sa matatag din. Kasi galing sila sa luma. Adjusting din yung mga bata. So parang, di ba nung first day naglatag ka ng mga, what are the topics that you're going to discuss? And I asked them, ano yung mga familiar sa kanila. Meron na kasi mga natakal, parang nalipat from grade 5 napunta ng grade 7. Ayun. Okay. So far naman, okay for you yung matatag. Kaya lang, syempre, yun yung challenge na laging nag-a-adjust pa eh. Yeah. No? For me, ang pinaka nag-a-adjust talaga yung time. The yun time talaga per yung day. Ang hirap eh, no? Kasi nga pagpasok mo pa lang, di naman yan behave na Oo, nakagano. yeah. Para sabi, okay, everyone stand up. Oo, parang pare-parehas yun yung mga sinasabi ng mga teachers. Ang hirap. Oo, tapos maglalakad ka pa, di ba? Yeah. Oo. Tapos yung parang sa mga bata, may I go out. Pagkapasok mo parang nananadya na doon parang sa CR, be. Oo, sige. Yung parang sinundan mo, hindi nagpapalabas. Oo. Ganun. Pero yung break time nila, kamusta? Yung break time ng students? Mas 30 mababa. minutes 30 naman. minutes pa din. Kaya okay lang. Okay. Kaya lang, minsan kasi pag nagsama-sama sa canteen, so pag tapos yung subject mo yung kasunod, Totoo. ka talaga. Parang hindi ka na makakahinga. No? Hindi ka makakahinga. But anyway, at least naman, parang well-adjusted, no? Well-adjusted pa din naman yung ibang grade levels. Kasi sa kanila, hindi pa naman na ilalatag yung matatag curriculum. Kaso nga lang, parang adjustment naman sa other grade levels. Nag-follow na kasi sa time ng matatag. So, 45 minutes din sila. Yun talaga yung dilemma. Time. How about dun, Ma'am Jenny, sa K-12 curriculum? Parang naalala ko lang, no? Kasi, syempre, we're talking about the changes in the curriculum. Kamusta siya for you? Sa tingin mo kasi, tagal mo na rin nagtuturo. So, nung nagtuturo ka before, wala pang K-12? No, meron na. Meron na din? Yung unang-unang first year of teaching mo? So, nung nag-student teacher ako, grade 9 na talaga. Grade 9 na. Parang sila yung second batch first batch ng K-12. Okay. Yeah. Pero so far, nakikita mo naman, kasi di ba sabi nila, yung mga opinion ng iba, yung dagdag 2 years na yan, sayang lang yan, wala naman yan, Pero ikaw, your perspective about it? And no bashing. Oo, no bashing. Para sa iyo lang naman para sa iyo lang. Siyempre, iba-iba naman. Ako, I believe, kasi globally, talaga kailangan natin talaga makipagsabayan. Kasi pag hindi tayo nakipagsabayan globally, nahuli talaga tayo. Nasa third country na nga. Tama. Diba? Kaya, parang, for me, it's preparation. Sana lang kasi ang para sa akin, sana ma-adapt din ang tawag doon, yung parang mga sa work. Kunwari, kasi parang iniisip nila pag K-12 graduate, parang,
ay, anine pa to, toto pa to, Oo, gano'n. hindi Sana pa ina-accept. ma-accept nila na, ready na to for Work. K-12, Yeah. Kasi yun naman talaga yung goal ng Original K-12, plan. yes. Oo. Not just ready academically, pero work ready. Real life situations. Kaya yung sa K-12, di ba, yung mga competencies natin doon as much as possible. Pang buhay, real life talaga. nire-relate natin. Yeah, kaya nga 'di ba parang tayo sa lalo grade 12 ka din naman. 'Di ba parang ayaw natin sila pa graduate na uy, Parang ano pa walang to alam. Oo. Yung parang pag dumating ka na sa totoong buhay, ba't hindi to tinuro sa amin nung ano. Pero 'di ba, parang ang maganda sa school natin, we don't let them go na hindi talaga sila ready. Exactly. So, yun yung beauty ng K-12. May nagtatanong din kasi sa akin personally. Siyempre, alam nilang teacher ako. So, anong take nyo doon? Kasi sa mga magulang, parang dagdag gastos. Yeah. Which is true. Another year. Diba, dagdag gastos yung sabi nga nila, yung iba nga, hindi makapagtapos ng hanggang 4 years, tapos dumagdag pa. Which is true, partly true. Pero, totoo yun kasi yung goal nung DepEd naman, which is beautiful na dapat maging globally competent. Yes. Diba? Globally competent yung mga students kasi at the end of the day, sila yung mga citizens ng Philippines. Yes. Sila yung mga future leaders. Yes. So, dapat kaya nating makipagsabayan sa ibang bansa. And that's really the goal of the K-12. It's just that tama naman yun. Ang naging downfall, original plan, kahit graduate lang ng K-12, tatanggapin sa work. Yeah. Diba? Oo. Kaya lang ngayon, yung mga companies, hindi nila nga inaano, na gusto pa rin nila, may 4-year course na. Meron pa ding degree dapat. Oo. So, doon medyo Doon tayo hindi nag-align. Oo, nag-align, hindi nagkatugma. Yes. Pero maganda rin yung goal na yun. Tapos, dito sa K-12, kasi parang nag-trend din to Yung sabi nila, bayan kahit hindi naman ganun kagaling with honors. Di ba, nag-trend din siya? So, anong take mo doon na ngayon kasi, di ba, hindi kasi naiintindihan ng iba na ngayon, may ceiling grade na lang po. Yeah. May ceiling grade na lang po. Tapos pag nakaabot dun yung bata, sa isang section, kahit gaano kadami nakaabot dun sa grade na yon, yung target grade na yon, pasok siya sa with honors, with highest, parang ganon. Sila, hindi nagtataka sila. Ang Ba't dami. ang dami-daming with honors. Ano ba yan? Kasi di ba dati, Yeah. so isang, talaga isa lang yung salutatorian, isa lang yung isa lang yung top 1, isa lang yung ganon. So, anong take mo dun, Ma'am Jenny? Actually, parang dati kasi kapag naka-86 ka na, matalino ka na Di ba? Parang, ang hirap na abutin ng ganung grade before. Pero 19 mo, di ba? Pag 90, parang, crap, sobrang parang, wow, ang Pwede galing nang nun. may... Magtayo na to ng monumento. No? Pero kasi kumbaga yung transmutation ng grade natin ngayon, ay, hindi na kasi tayo zero base. Oo nga. Hindi tayo zero base. Kaya, ganun yung grade nila. But at the same time, kasi, parang ang goal kasi nun, kaya wala tayong top 1, top 2. Kaya sana for those teachers na still doing it. Ako personally, I discourage that. Kasi parang, ang lagay, competition. Competition pa din. Kasi kaya siya nagkaroon ng honorary na with highest, with high, with honors. Tapos kahit ilan. Yeah. Oo. Kasi parang, you don't see your classmate as A competitor. Yeah. Kasi parang kaya natin umangat pare-parehas. Together. Oo. Kasi, hindi, I think, parang sasabihin nila with honors, tapos, Oo. ganun naman yung Gusto ugali. yung bumababa yung quality kasi parang, ang dati ang hirap mag with honors, tapos ngayon ang dali na lang. Tama ba yon na ang dali na lang mag with honors for you? Kung i-compare mo dati kasi nga parang sa kanila, ang punto nila, bumaba na lang yung quality. Yung standard. Oo, yung standard yun, exactly, yung standard. Parang ganun. Sa akin naman, sa tingin ko, ako kasi in doing my grades, kasi hindi naman kasi talaga natin pwedeng galawin doon, the quizzes Oo. Kasi Pero kasi yung PETA, yung performance test, talaga yun parang pag magpasa ka, whether your grade is 80, mataas talaga yung hila. Oo, kasi ilang percent yun, ma'am? Sa science, sa science, 60% yun. Diba? 60% yun ang grade. Oo. Kaya parang, kapag gumawa ka nun, meron kang naipasa nun. Tapos minsan groupings pa, diba? Oo. Nahihila pa.
Wala nang ano dito, walang mag-isa. Kaya actually yung sa grading system kasi ngayon, yung dahil nga doon sa performance task, parents no, yun yung ano, parang project sa dati. Yeah. Oo, yung project dati. Pero kasi sa atin, hindi siya ganun ka big deal kasi parang 20% lang ata yung project dati. Parang ganun sa curriculum. Pero ngayon, 60%, imagine 60% of their grades comes from the performance task. Kaya, kunyari, magpasa lang sila nun, nahihila talaga yung grade nila. Kaya parang ang dating, kaya agad mag-with honors. Kasi parang, ang ano naman kasi talaga ng, for me yung K-12, skills kasi. Oo, skills, tama. Yung skills talaga parang, hindi mo lang siya knowledge. Oo, knowledge. Dapat you can apply it to the real life. Yun kasi parang para sa akin, anong gagawin mo sa knowledge mo kung hindi mo kayang i-apply? So, ibig sabihin, para sa'yo, hindi naman bumaba yung standard. Oo, hindi naman. Nag-iba lang siguro yung kung paano siya tignan. Tama, exactly. Yun yung point eh. Yun din yung sinasabi ko, hindi bumaba yung standard. It's just that, hindi na lang tayo more on knowledge lang. With yung application na nga. Kasi diba, kayo na mismo yung nagsasabi na, ba't pa ba inaaral tong math na to kung hindi na magagamitin sa totoong buhay? So, dahil yun. Peta na. Diba, yun na yung sagot ng DepEd doon. Na hindi na lang puro dito. Kaya yung mga pinapagawa nila. Kahit math, actually, may application, diba? May application sila na kung paano nila yung gagamitin in real life. So, yun. And that also explains kung bakit mga madaming ginagawa yung mga estudyante. Kasi, kailangan. Kasi yun yung malaking parte ng grade nila. At saka imaginein mo, kung yung estudyante may 9 subjects. May 9 subjects, may 9 performance tasks din po sila. And pero naman, nag-a-adjust naman tayo dyan. So, parang yung multidisciplinary. So, parang ngayon, this year, sa school, talaga, nag-plan talaga na i-less. Kunwari parang paano magtutugma-tugma yung bawat subjects para kahit paano malesen yung work ng bata. Kunwari ngayon sa grade 11, nakakatawa kasi parang 4-5 subjects nagsama-sama sa isang... Oo. Kunwari parang ang pageant. So, yung advocacy, science, tas oral com, yung para sila mag-talk, tas talent, PE. Okay. Ganun. Tas yung costume ng PE, mathematics. Math, okay. Kasi sila parang shapes. Yung, okay. Parang ganun. Kung tama ako ng pagkakaalala. Tas meron pang writing naman, tsaka yung ICT, kung paano naman siya, parang post-pageant, na ito yung mga nangyari, ganyan. Wow, oo nga no. Maganda. Galing, maganda, oo. Na parang kumbaga, one performance task, tapos lahat yung grades na, andun na. Tapos iba-iba lang yung tinitingnan mo. Dapat kasi nga gano'n naman, no? Kaya lang, minsan, ang challenging kasi mag-isip ng ganong performance task na matatarget mo yung bawat subject. Kaya may time talaga, na lalo na yung bago pa lang yung K-12. Di ba yung mga bata, kawawa talaga. Kasi hindi po biro yung performance task dahil nga, based doon sa mga competencies na kailangan mo target. Mabigat talaga dapat ang performances. Kasi imagine 60% of their grades. And dapat talaga makita na na-apply nila yung skill. Diba? Na-apply nila. Hindi lang siya yung bastang essay composition tapos na. Hindi po ganon talaga. So, kaya hindi maiwasan na may mga estudyante talagang nagagalit sa mga teachers. Diba? Ito naman, paano pa-major? Yung mga ganong term. Buti na lang science ako. Major talaga. Minsan nga kami ang mga major, tunay na major. Oo. Kami pa yung nagmumukhang minor. Kaya nga. Ayoko nila mag-talk. Doon sa nagsasabi mo, Jenny, na parang nagagalit ng mga estudyante. Yan, mga nagagalit ng mga estudyante dahil ang dami namang paggawa ng mga teacher na to. Kasalanan ba talaga ng teachers? Or ano yung point of view mo pagdating doon? Para naman malaman nila yung POV ng teacher pagdating doon. Alam mo, para sa akin, sisisihin ko talaga sila. Kasi ako, bilang advisor, kunwari, makikita ko yung mga classroom nila So makikita ko kung nag-post ba si teacher ng ganito. Kasi may ganun tayo, di ba? Parang doon nakalagay kung kailan yung magiging due date. Di ba? So parang, eto kasi mga student ngayon masyado silang magaling mag-cramming. So parang pag pinost ng 3 weeks ahead, 3 weeks pa naman. So, ayan na. Pagdating na ng week na yon, ang dami naman kasi sabay-sabay kasing pinapagawa. Pero ang totoo, iba-iba ng timeline si teacher ng pag-post. Binigyan sila ng time, ganito ganyan. Pero
hindi kasi nila agad ginawa. Yun yung para sa akin na nakikita ko talaga na side ng bata, bakit nagkakasabay-sabay. Kasi hindi nila binibigyan ng Panahon. priority. Oo. Na parang, ay, nagbigay na si teacher. Tapos, syempre, di mo makikita mo na kung ano susunod. Parang dapat nag-ano na kayo, nag-uusap na kayo. Anong gagawin? Kaya nga. Pero, ayun, yeah, right. Totoo naman. Kaya lang, hindi din natin masisi kasi minsan naman may mga teachers talaga na late na din mag-post. sabagay. Diba? Parang 1 week na lang, tas ang hirap ng performance. Tas so, parang niya ipopost. So, ano din talaga yung pag-mold talaga ng student. Parang kailangan we work hand in hand kahit together with the parents. Yeah. Diba? Yun yung challenge din sa mga teachers. Ang hirap talaga. Kasi kailangan mag-isip ka talaga ng mga maraming bagay. Ano magiging... kasi kailangan agad maging futuristic ka. Ano mangyayari dito. Anong dapat maipagawa na kakayanin lang nila ng ganito. Tapos iisipin mo pa yung magulang na pwedeng magreklamo. Ang hirap. Mapapaimbestiga ka pa. Oo, grabe. So, Papatawag ka, hirap. sabihin ng head mo. May Ano parent nangyari? Nagreklamo yung magulang. Di ba tapos parang may mga point na parang ginawa mo yung best mo pero ikaw pa yung may kasalanan. Yung mga ganong punto. alam na kasi 10 years ka nang nagtuturo. Ang ano ko dyan, talent ko yan eh. Oo. Magaling ako makapag-usap Sa sa magulang. True. Sobrang, ewan ko, thank you po sa mga parents. Oo, totoo naman. Ewan ko, siguro yung mga na-miss out kong talking with my parents na naibigay ko po sa inyo. Lahat ng time ko, lahat ng care ko sa magulang. Totoo naman. Napunta sa magulang ng mga bata ko. Talagang para kasing kanila, companion sa pagpapalaki ng anak. Kaya yun nga yung challenging kapag teacher ka. Kasi parang ang dami-dami mong role. Diba? May admin task ka. Tapos kailangan mong intindihin bawat estudyante. Kasi Iba-iba alam mo, yun ng iba-iba ng learning upbringing. style. Ang ng learning style. So, alam mong kaya ganun nagbe-behave kasi may something sa bahay. So, diba tayo pinupuntahan pa sa bahay? Talaga parang nagiging social worker, nagiging doktor, psychologist, lahat talaga. Pero for you, Ma'am Jenny, ano yung sa tingin mo sa tagal mo na nagtuturo, ano yung pinaka-challenge, yung parang pinakamahirap talaga na challenge sa'yo as a teacher so far? Sa 10 years na yun. Siguro ito yung last year. Okay, yung last year. Pero ano yun? Hindi, parang, for me, ako kasi, di ba, you know me, I build relationship talaga. So, pag sa advisory, kahit hindi ko naman advisory class, most likely nga parang nagkakaroon pa ako ng anak sa labas. Anak sa labas. Parang parang nagtatampo pa yung mga totoo mong mga advisory class na bakit ka close sa ganito. Close mo din yung yung section. Yung parang lahat ng time mo, parang bakit masaya ka doon. Yung mga ganon. Parang ang nahirapan ako, siguro kasi yung transition din nila from grade 11 to grade 12. Na parang ako kasi, sabi ko nga, sarcastic ako at the same time. Alam ko kasi mag-set ng boundaries. So, pag alam kong hindi naman tayo magsaswak, ititigil ko naman. Pero, hindi ko naman ititigil yun nang wala kang ginawa. Oo. I will extend everything. Isisiguraduhin ko na may ginawa ako bago ako mag-stop. So, parang, ang hirap na yung lahat na nagpakalambot ka na. Kahit sobrang tough mo, ganun. Yung parang pinakita mo na I'm still here, caring for you, ganun. Pero hindi, naman. Siguro, it's a misunderstanding then between the two parties. Siguro it just so happened that we have different love language. Tama. And parang siguro dahil nga kasi mixed section sila eh. Galing sila sa mixed sections. Tapos parang nagkakapaan. Hanggang sa tumagal na puro kapaan na hindi nila naiintindihan na bakit ganun yung ginagawa. Kumbaga, matigas ka. Nagmatigas sila. Tapos nakikita mo na matigas yung mga bata. Ay, hindi ako papatalo dito. Siyempre, teacher ako eh. Kasi parang kapag kinaya ka, di ba parang magiging nonsense yung pagiging, yung credibility mo ba? Yung salita na sinasabi mo, mawawala ng saysay, yung credibility mo na
ganto, ganyan, no, ayoko sa ganto. Tapos, brinig ko naman. Oo. Diba? So, generally, ang naging challenge sa'yo so far ang challenge, yung magbe-build ka ng relationship minsan dun sa mga hindi mo Yung mga- kilala yeah. sila. Originally, kasi hindi naman natin sila kilala. So, yun talaga yung mahirap. Kasi, di ba minsan, kapag nasa, corporate, kailangan mong pakisamahan, yung boss mo lang. Tapos, sila kung wala na akong paki sa inyo. Basta ako nakikisama ko sa kunwari, boss ko. yung mga coworkers mo, bahala O, ka diba, na dyan, bahala diba? na. Pero tayo kasi, as teachers, kailangan mo ding pakasamahan yung co-teachers mo kasi Yeah. you work hand in hand. Ang dami, may boss magulang. May boss ka, may head ka, may Oo, bata, oo, may oo. magulang. May iba pang section. Exactly. Ang Yun daming nga. tao. Yung mga estudyante. So, talagang dapat Yung pagiging introvert mo, hindi pwede talaga. Hindi pwede. I mean, mag-change ka talaga ng face dito. Lagi ka dapat may game na ganto ka ngayon. Sige, mamaya ka na maging introvert. Totoo. Pero pagpasok ng, teacher ako ngayon. Di ba mag-a-adjust ka? Pero yun talaga yung mahirap na kailangan mag-build ka ng relationship sa bawat student mo at sa magulang. And iba-iba sila. So, parang ikaw din, mag-a-adjust ka din. Parang naalala ko yung lola ko, sabi niya, yung si Lola Laji. Sabi niya, ikaw, ang teacher, hindi lang isa yung puso niyan. Kung ilan yung estudyante niyan, ganun Ganun din kadami yung kadami. puso niyan. So, kung sa isang classroom, 40 yung puso, 40 students, 40 hearts dapat Totoo. meron ka. Kasi Totoo dapat, naman. alam mo yun, compassionate ka sa Oo. bawat isa. Actually, ako, sobrang, hindi ko naman, di tayo nagtataas ang upuan dito, Pero, I like to interact with different people. Parang, kung makikita mo, mapapansin mo, parang, itong grupo na to, maldita, kaya kong pumasok dyan. Mga grupong tahimik, kaya ko din yan. Mga grupong matatalino, mga G's. Pasukin natin yan. Kasi kapag ang mga bata mas nai-inspire mag-aral kasi kapag alam nila na, Ga-adjust ka sa kanila. yung pumupunta ka talaga sa kung nasaan sila. Tama. Tapos tinutulungan mo sila papunta sa Mag-out. umangat. Oo, Diba? yes. Ganun naman. Kasi Totoo. hindi mo kayang silang tulungan kung hindi ka muna pupunta kung Sa nasan kanila, sila. yes. Tapos hindi mo sila maiaangat So kaya usually ganun Kasi talaga. hindi ka nila papakinggan Yeah, kung alam nila na hindi naman Hindi mo ako sila naiintindihan Lalo na sa generation ngayon. Yeah. Totoo. Alam mo, sobrang feeling ko, hindi naman ako boomer, pero nagiging boomer ako Kasi sobrang bilis ng adjustment ng generation. Yan yung mahirap din kapag teacher ka na kailangan updated ka. Kasi hindi nga ako ganun. So, kunwari, ang daming bago sa Facebook. Buti na lang may mga teachers akong Gen Z. So, maririnig ko sa kanila na, ay, may gantong Yun nga. bagong YouTuber. Yun nga, Ganun. yun Tapos may nga. mga naggaganong-ganon. Kaya sabi nila, ang mga teachers nga, parang laging bata at heart. Yeah. Kasi, laging pag may trend, di ba? Pag yung kailan trend, nagsasabay ka din. Kasi dapat masabayan mo yung mga estudyante mo. Kahit gano'n ka nakatanda, parang, Totoo, ka pa din, ka pa din. Di ba? Kasi pag hindi mo talaga wala, ano ka sa kanila, boring. Ineffective ka. Kaya kahit kaano ka kagaling, kung hindi mo sila nasasabayan, wala din. Oo, kahit gaano ka katalino, kahit gaano mo kabisado yung mga lessons mo. Pero, if hindi mo kayang, yun nga, yung hindi bumaba, pero yung sundan yung level ng mga students mo, hindi mo kayang, na sila kanila, makipag-drive sa kanila, wala, hindi mo talaga sila matutulungan na ma-reach yung highest potential nila. And since nandun tayo sa challenges, Ma'am Jenny, how about generally speaking? Generally speaking, mahirap ba maging teacher sa Philippines? Kasi di ba, na-observe natin na madami naman sanang teachers dito sa Philippines. It's just that yung iba, mas pinipili na nilang mag-ibang bansa. Kasi sabi nila, maliit nga yung sahod ng teacher sa Philippines. Ang daming trabaho, pero ang sahod talaga, talaga naman. Talaga naman. Mas mabilis pa umangat yung inflation rate kaysa dun sa sahod ng teachers. Diba? So, kaya, sila, ang ginagawa nila, dahil in-demand din yung mga teachers sa ibang bansa, pumupunta sila ng ibang bansa. So, mahirap pa talaga maging teacher dito sa Pilipinas. Siyempre, I cannot compare una sa lahat. Kasi, I do not know naman kung anong work sa iba. Pero, siyempre, we're getting idea because of TikTok. Social media. Yeah. So, parang, ako, for me, iba yung magturo ka sa kapwa mo Pilipino. Kasi parang, you're molding the generation. Next generation. Next Filipino citizens. Yeah. Kasi parang, ako pag magtuturo ako, yes, I'm giving
knowledge sa iba. Pero kung ako magtuturo sa ibang bansa, parang malulungkot ako kasi ginagalingan ko magturo para gumanda yung Nation henerasyon ng iba. Tsaka nation nila, Oo, hindi nation hindi natin. nation natin. Lalo ko pag masyado ko nationalistic, tignan mo naman yung mga favorites ko, puro Pilipino. I really support, Filipino works. So, parang, ang for me, iba pa din talaga na you're teaching the youth of the Philippines. Parang yun yung goal mo and purpose mo as a teacher. Pero, yun nga, mahirap ba dito sa Philippines? Kasi knowing na, yun nga, yung mga sudden changes, diba sa curriculum, parang, bago na naman. Without preparation. Tas yung, for example lang, yun nga, yung mga parang, kanyari yung sa public school, di ba, hindi maayos masyado yung mga something, ganyan. Alam mo yun, yung mga naririnig na nating mga concerns with regards sa school or dito man sa Philippines, mahirap. Kasi parang yung iba, hindi naman masyado daw nare-respect yung hindi nabibigay ng tama yung benefits na dapat nabibigay sa teachers, something siguro like that. Yun talaga yung downside sa pagiging teacher ng Pilipinas. Yung hindi ka nabibigyan ng tamang benefits. Siguro yun lang talaga yung downside. Pero yung magturo, kung yun yung pag-uusapan, magturo, doon na ako sa Pilipinas. Pero kung sabihin mo yung benefits, doon talaga negative. Kaya sana po, baka naman. Patulong naman po sa private. Baka naman po, konti lang. Oo, kasi ngayon, ang parang inaayos nila natataas sa public. Oo, di ba? Tinataas sila ng taas. Sa atin kasi, yung sa school kasi namin, sa mission school talaga. So, parang, ang hirap magtaas ng tuition fee. Kasi, yung nire-reach mo is... mga hindi kaya pang mag-aral. Kasi, ang naman, kaya natayo yung school natin is para makapag-aral yung mga unprivileged. Katapos, tatasan mo ng tuition fee. Di ba? So, parang, ang lang natin, yung suporta ng government. Ng government pa din. Sa private school. Yeah, sa private school. Parang dun yun lang yung natin, tanging daan para magkaroon ng extra. So, parang kung lang naman, kung kaya tayong tulungan ng government. Diba? Parang sana, hindi lang kayo taas sa public. Ganun din sa help din sa private. O kaya kung syempre may mga school naman na kaya talaga magbigay ng 6 digits Meron kasi talagang ganun, di ba? Yung mga international, Chinese schools. Kaya na nila yun. Pero bakit why not help yung mga yung mga schools na ganito. Yung mga mission schools, mga foundation schools. Though meron naman mga ngayon, like for example yung PAYAC, diba? Meron din silang mga help din. Pero kasi diba parang lately kasi nagkakaroon ng issue dyan. Yun nga, kaya nga. Na parang babawasan nila ng budget yung PAYAC. Ay, PEAC ata yung tawag nila. Tama. Ayun, kaya ewan natin, di pa natin alam. Pero sana huwag na. Kasi parang tagal na parang I believe parang magti 3 years na ata akong nakakarinig ng i-increase nila yung tulong. Pero parang tatapos na yung 3 taon, hindi pa rin umaangat. Hindi pa din. So, yun na yung challenge dito talaga, na yung mahirap. Hindi naman, kasi sa mga teachers, actually, ang pagtuturo, mission naman talaga yan Hindi naman yan naghahangad na 100K na Oo, naghahangad. Siyempre, sino ba naman? 100K na yan. Sige, go! Di ba? Pero kumbaga, kung titingnan niyo po kasi talaga yung work ng teachers, ay, grabe talaga. Talagang walang OT pay, di ba? Walang OT pay, pero laging extra. Laging meron pa. Kahit weekends, you are working. Hindi naman siya pagkatapos na magtulog ka lang, paggabi, okay na. mag-chat yung mga bata. Yun nga. Even the magulang. Diba? Yung mga ganun. Kumbaga parang call center agents din sila, be. So, pero alam nila na mission yung ginagawa nila. Yeah. Pero syempre, nabubuhay pa rin tayo. May katawang lupa na dapat, diba? Na kailangan mo parang, mabuhay at para maging effective ka pa din. Yun talaga yung challenge sa Philippines siguro na ba't ganon, hindi isa sa mga malalaking sahod ang teachers. Totoo. Diba sa ibang bansa kasi,
ang sahod, isa sa pinakamalalaking sahod ay mga teachers. Kasi alam nila na sila yung nagmo-mold for the next leaders of the next generation. Sa atin, parang baliktad pa tuloy. Isa pa ang mga teachers sa mabababa yung sahod. Tsaka hindi lang mababa yung sahod. Meron din na parang tinitignan nila na teacher lang. Oo, nilalang pa. Lang Kalam. ko. Nagigil! Adi lang. Oo, di ba? Kasi di ba yung sabi nila, hindi ko alam yung course na gusto ko, mag-teacher na lang ako. Sige, subukan mo. Sumumay loob. Actually, parang ako nga pag may nakikita ako ng mga student, kasi pag first day of school, naglalagay ako na bakit ka nag-fumes. Tapos may mga sinusulat sila din na, I want to be a teacher. Okay. Ako talaga tatanungin ko, sabi ko, sure ka na? Ready ka na. Sabi ko, pag sinabi niyang, talaga, mababasa ako dyan. Maraming trabaho. Iiyak ka. Ganun. Kasi, reality check lang. Hindi ka nga lang kunwari, hirap pa mag-jowa, di ba? Hindi naman kasingit na mag-jowa. Hindi na naman kasingit mag-jowa Parang yung time mo, nandun na lahat. Oo, totoo naman. Totoo. Kasi parang yun na yung, dun umiikot yung life mundo. mo, no? Kapag nagtuturo ka, kasi ako nga, 3 years pa lang ako nagturo, pero gano'n na talaga. Sumuko agad yung katawan ko, be. 3 years pa lang ako nagtuturo, pero mahirap talaga. So, hopefully talaga na soon enough, yung benefits din ng mga teachers, aangat ng aangat. Tsaka sana wag nilang makita na lang talaga yung teacher. Na wag nilang porket pangalan ni engineer, architecture, doctor, attorney. Kasi saan ba yan galing? Diba? Kahit nasabihin ko na rin. Kasi parang sinasabi nila, pwede ka man mag-architect or engineer or ganito, tapos magturo ka na lang Pero sige nga, pagturuin natin yan ng grade 1. Tama. Tignan natin kung hanggang saan kayo. Totoo. Sana yung mga parents na makita nila yung anak nila na gustong mag-pursue talaga ng teacher. Sana wag nilang i-discourage. Ako, personally, bilang isang teacher, tas makakarinig ako ng mga bata ko na gusto maging teacher. Siyempre, nandun yung gusto ko silang i-ask na, totoo ba? Kasi dapat handa yung puso mo. Pero kung nakita ko naman na ready siya, bibigay ko talaga yung full support ko. Kasi at least in the beginning, nagbigay ka ng ng red alert. Ito yung lahat ng red flags. Disclaimer. Pero dahil nasabi mo naman tas gusto niya pa din, why not? Kasi malay mo naman, ito yung magtuturo sa next president. Totoo. Diba? Hindi imposible. Hindi imposible. Kasi yun naman yung joy ng mga teachers. Yes. Makita na successful yung mga students nila. Kaya nga sabi nila, kahit gano'n lang yung sahod, diba? May mga tumatagal, fulfilling talaga siya. Basta nga, alam mo kung bakit ka nagtuturo. Yeah. Kasi kapag gusto mo lang mag-teacher dahil stable yung job, which is true naman, di naman talaga nawawalan ng kailangan lagi may teacher kasi lahat nag-aaral. Pero kung para doon lang, yun lang yung dahilan mo, hindi ka tatagal sa Tsaka teaching. yung mga dahilan lagi may cake daw, Oo, may chocolate. kung alam niyo lang, makakabili kayo ng madami niyan kapag sa trabaho niyong iba, no? Tapos hindi pa kayo stress. Ganyan. Parang ang kaya nyo i-try lahat ng pagkain sa kahit anong restaurant. Oo, totoo yun. Pero yun nga yung kasi, yung challenge sa teaching. Pero fulfilling din siya at the same time. Oo, basta alam mo kung bakit ka at ba't mo siya pinasok. May mas malalim na dahilan. Bakit mo siya pinasok? Ikaw ba, Ma'am Jenny, ano yung malalim mong dahilan? Bakit gusto mo or ba't ka nag-teacher? Ako talaga personally, pag ganyan yung tanong, kunwari bata, kasi nga, dahil first week naman namin, may ganun nga akong questions, no? Parang, I ask me a question, anything, so that you will know me too. Tapos parang may nagtanong nung Monday na, what is your purpose? Tapos parang sabi ko nga, it was really my childhood dream to be a teacher. Parang kala ko nga nung una, laro-laro lang. Yun naman diba, Teacher. Parang feeling ko, bata pa lang ako, maldita na ako. A, B. Diba dati parang E, I, O ko pa, diba? Parang ganun. Pero ngayon nandito na ako sa field na to, and also during my college days, parang makikita mo kasi talaga yung needs Yeah. Yung parang kapag yung heart mo talaga is makatulong. Nasa teaching. Ako talaga, sinasabi ko, yung purpose ko is not
to make them magaling. Mm-mm. Ako gusto ko yung maabot nila yung kung ano yung gusto nila. Gusto nila. Kasi At saka parang kung saan sila tinawag, yung potential nila. kasi parang ikaw minsan kasi ang mga bata yan hindi nila alam saan sila pupunta. So bilang isang teacher, nakikita mo yung skills nila, yung talent nila. Na minsan dinedeny ng bata. Yeah. Na parang hindi naman po ako magaling sa ganyan Pero ang totoo, nahihiya lang sila. Tapos once parang May nag-tap at may naniwala sa kanila. Talaga lalabas yung potential. Parang, uy, talent ko pala yung ganito, Kaya di ba ganyan. may mga nagte-thank you? Kaya mahirap maging teacher kasi it's either you can break or make a child. Yeah. Ganun. So, yun nga. parang, ayun nga, yung parang, ang purpose ko is for them to see kung ano ba, Potential nila. to bring out kung ano ba talaga sila. Kung ano yung binigay na skill ng Lord sa kanila. Oo. Kaya nga ang ganda, kasi parang alam mo yun, pag teacher ka, ikaw yung inassign ng Lord para gawin yun, di ba? Medyo mabigat. Mabigat, oo naman. Kasi, hindi lang naman kasi yun yung araw-araw mong iisipin Exactly. Meron silang nararamdaman sa bahay. Oo. Tapos, iba pa yung adjustment nila sa age nila. Oo. Kaya parang dami mong ituturo sa kanila. Kaya kapag bagong teacher ka pa, parang malaki talaga. Overwhelm ka talaga. Totoong totoo. Kahit nga hindi ka bagong teacher, lagi ka na-overwhelm, di ba? Pag first year, o pag Pag first opening. day. Oo. Lagi ka Kasi overwhelm. alamin mo Iba-iba yan Ano bang ugali nito? Ay, eto, ganito, ganyan. Alam, sa teaching, hindi ka talaga maboboard. Kasi lagi iba-iba, di ba? Totoo. Everyday ka papasok at iba-ibang sitwasyon ang mabubulaga sa'yo talaga. Siguro kung maboboring ka, parang sasabihin mo, pipikit ako, tuturo ko to. Pero sasabihin mo, kaya mo iturin pag may nag-ingay dyan? Paano pag may nagsuntukan? Ganun. At saka diba, minsan kahit isang lesson nga lang yung tinuturo mo, tapos iba-ibang section, iba-iba mo din siya totoo, natuturo. yeah. Kasi iba-iba din yung Yung mga kuha bata, nila, iba-iba yung yes. take nila. So kung gusto mo lang hindi boring na tama, ikaw yung susuko kung gaano ka flexible yung tama. Yeah, exactly. Totoong papasok talagang pagiging flexible ng teacher. Pero kaya saludo ako sa mga teachers. Hindi dahil na teacher ako, ka, pero kasi masasabi, 'di ba, pag nag-aaral ka, lagi sinasabi ng mga teacher mo na teaching is the most it's the noblest profession of all. And marirealize mo pag nasa field ka talaga. Kaya gusto ko din i-reiterate yun na huwag niyo isipin na lang yung pagiging teacher kasi it really parang it is so hard na ikaw pwede nagiging call center agent ka nga sa gabi, di ba, para sumagot dun sa mga inquiries ng bata at Ay, maging engineer ka sa classroom. Oo, di ba? Totoo yan. Tapos, pwede ka ding magiging doktor kasi ang sakit po ng tiyan ko. Okay, ang sakit po ng ulo ko, minum ka ng tubig. Oo, di ba yung mga ganon. Tapos, psychiatrist ka na minsan. Yeah. Psychologist ka na minsan. Iiyak ka ba? Parang bakit? Nag-breakdown po ako, may ganito po, tapos iintindihin mo siya, tapos guidance counselor ka na, kahit may guidance counselor sa school, pero minsan Yung sa'yo trust nag-o-open, kasi, o nag-o-open yung mga bata, magulang ka na din at the same time. Ang hirap maging teacher talaga. Pero, nagiging financial advisor ka din diba? Pag walang pamasaya ang bata. Oo, magpo-provide ka din sa kanila. Talagang diba? lahat talaga. All in talaga. Kaya, noblest profession talaga. So, pero, ang good thing kasi about that, makikita mo na, kaya din siya noblest profession. Kasi si Jesus din, di ba? Yeah. Tinawag siyang rabbi. Hindi naman siya tinawag na Oo, parang may na engineer siya in a sense. Diba? Parang, pero hindi siya tinawag, carpenter. Hindi siya tinawag na engineer, Jesus. Parang walang ganun. Pero, pinatawag niya yung self niya na rabbi. And that means teacher. And imagine that na ikaw yun. I mean, dito sa mundong to, you're a walking Jesus. Parang ganun. Kaya mahirap maging teacher. Pero at the same time, it's a privilege from the Lord. Kasi calling talaga yun Calling talaga. Kasi you cannot stay if it's not calling. Yeah, exactly. Ang hirap mag-stay. Ang hirap mahalin ng pagtuturo. Totoo yan. Pag hindi ka talaga para dun, wala talaga. Pag hindi ka rin tinawag doon. Kasi nga, grabe yung skill na kakailanganin mo para maging teacher. Pero the good thing is, pag tinawag ka ng Lord doon, ang Lord din ang magpo-provide ng lahat Financially, yung kailangan mo na mentally, capabilities mo, ang Lord din yan. Kasi minsan pag teacher ka, di ba, yung sa bahay, may problema ka, breakdown moments, pero pag nasa school ka, good Masaya. morning, class. Yeah. Yung mga ganun.
Parang, hindi yung parang may inaway ka sa ganito, tas biglang, parang ang kwento nga niyan minsan nainis ka sa loob ng trabaho. Tas, ay, may klase na ako. Oo, sorry. Ay, ako ganyan din ako. Di ba yung pag napagalitan ka ng boss mo, tapos breakdown ka muna, pero, oh my gosh, may klase ako, tigil ka muna, breakdown, pasok! Kailangan maturo mo pa din yun ang hindi nila napapansin. Pero yun nga, when you are called to do that, the Lord is with you naman, no? Ipoprovide niya lahat ng pangangailangan mo. Magugulat ka na lang. Di ba, ma-amaze ka na lang na nagagawa mo pa rin yung mga gusto mo kahit hindi naman ganun kataas. Laki Ayan sa nga, mo. yan nga yung next ko sasabihin. Talaga ako na-amaze. Kasi yung family ko talaga, hindi naman namin inaano yung school namin, pero kasi nga it's a mission school. Parang if you do not get the vision and the mission of the school, aalis ka talaga. aalis ka talaga. Totoo naman. Pero parang nilaban ko din kasi sa family ko na ito yung values na gusto ko Na parang I believe it's not just profession, but it's a calling na parang ito na yung ministry mo. Yeah, exactly. Parang hindi man ako marunong kumanta, marunong man ako sumayaw kahit konti. At pinakamagaling sa dramatization. Pero alam mo yun, yung parang ang punto is, God is really using you to reach those hearts and lives of the future generation. And nakakatawa kasi parang makikita mo yung changes nila from very immature to into professional yung mga anak mo. Ganyan, parang kala mo nagpag-graduate ka, yung parang ganun. Lalo ngayon parang pag ako, syempre 10 years na. So parang nakailang taon ng pag-graduate ng batches, ng college na to Mga college na. Mga professionals na din sila. Diba, parang ako nga yung, kasi may relationship pa din ako sa ST ko. I mean ST ko. Yung mga nag-student ko during my student-teacher days. So parang nung nakapasa sila ng board exam, may mga engineer na, may mga teachers na din, may mga ganito ganyan. Parang kasama ka pa din sa celebration. Yeah, totoo. Kahit na ang tawag na lang sila sa akin, yung iba kasi ate. Kasi nga yung age, di ba? Tapos parang nakakatuwa na yung as in na tinuruan mo ng una, tapos graduate na din, ng mga nakapag-lisensya na din. Parang nakakatuwa na parang dati, lang to, nung aaway lang to sa, mga ingay-ingay nito dati sa classroom, tapos ngayon, ay, nurse na. Ganun, ganyan. Kaya, nakakatuwa talaga. And, ang Lord talaga, kasi, parang for me, maraming kulang sa pagiging teacher. Yun nga, financial. Pero, tignan mo naman tayo. Oo, totoo. Sa nakakagala. Sorry, parang January, nag-Lido, nakapag-Isabela, nakapag-Davao, Bukidnon, CDO, Bukidnon. Tapos, upcoming Korea. Kabog, sino ka dyan? Ipa po, tapos ng 2024. Di ba parang, saan ako kumukuha ng pera? Yeah. From Minsan, the Lord talaga. Oo talaga. Parang, ang Lord, kasi kapag naging, ka talaga obedient, naging trusted ka sa kung ano yung ibinigay niya sa'yo, hindi ka talaga niya pagkukulangin. Hindi lang financially, ako, emotionally, not just, ako sa akin talaga, physically. Kasi di ba parang, katulad mo, truly. Parang, saan ka ba ito nakukuha ang mga sakit na to? Yung parang ganon. Pero at the end of the day, parang, nawawala naman siya. Nagiging okay. Tapos parang, ako kasi ikaw, meron ka talagang diagnose, di ba? Ako kasi talaga lahat, pag nagpa-lab test, wala, lahat. Negative. Parang wala talaga. So parang, minsan nga isipin ko, good ba yun? Na walang nakikita. Pero sobrang, thank you Lord, kasi, kunwari ito, yung boses ko, parang, isang linggo pa lang, wala na ako agad boses. Kala mo end of school year na. Pero yung fulfillment na, oh Lord, at saka kaya mo. Thank you, kasi I survive. Yeah. Kasi ako load, teaching load. Tapos, meron pa akong admin task. Medyo mahirap, pero thank you Lord, kasi kahit papano, I know, and I can see
na merong Yeah. accomplishments. Pagsama din. Pagsama talaga ng Lord. Kaya nga kahit naman hindi sa teaching job, no? Pag alam mong doon ka tinawag ng Lord, wag kang matakot na mag one step ahead of it. Kasi yung iba, iniintay lang ng Lord na, sige Lord, go ako. Iniintay niya lang yun. Kasi syempre, He honors your free will. So, sa kahit saan kang aspect, no? Anumang profession yan, pag tinawag ka ng Lord dyan, i-go mo agad. Kasi nga, kung tinawag ka dyan, He will also provide the things that you need para malakaran mo yung calling na yun. Kaya magtitiwala, tama yun magtitiwala ka lang kasi He is faithful Hindi naman siya yung parang pag sinabi niya, ito yung assignment mo, tapos bahala ka lang. Diba? Hindi siya ganun ito yung assignment mo, ito yung skills na kailangan mo, ito yung mga resources na kailangan mo. Tapos actually, habang ginagawa mo pa yun, naka-assist pa siya. Kasi kapag nag-fail ka doon, anak, sige, help kita dyan. Ganyan. Diba? Ganun siya Kumbaga, tatay mo yun magtitiwala ka lang tsaka talaga. all in siya magbigay. Totoo. More than what you ask or think pa, actually. Akala mo parang, ito di mo kailangan, tapos biglang, meron, di ba? Parang kasi kunwari ako feeling ko, yung patience ko talaga, maiksi. Kasi, parang parang kala mo magagalitin Pero magugulat ka na. Yung grace. Ay, kaya ko palang magbigay ng gano'n. Totoo. Kaya ko palang, ang gracious ko na pala. It's the Lord working in you and through you no? Kasi, ayun nga yung Ephesians 3:20, yung to Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all, na you ask or think or even imagine, diba? Ganun ka-powerful ang Lord and He will work nga sa'yo. Kahit hindi mo kaya, pero ang Lord, kaya niya yun. Kaya niya at the end of the day. Kumbaga, God is filling us. Yeah. Tapos, kaya natin mag-flow to the others. Kasi, kapag hindi, di ba, pag empty ka, paano ka mamimigay? Paano ka mamimigay? Exactly. Kaya, kailangan talagang Lord. Totoo. Kapag nasa teaching ka. Oo, totoo yan. Parang hindi ko ma-imagine na magtatagal ka talaga sa teaching kapag hindi ka kasi filled nung love ng Lord. Kasi hindi mo kayang mahalin yung mga estudyante na yun unconditionally kung hindi ka minahal unconditionally. And kanino lang ba natin nakukuha yung unconditional love? Diba? It's from the Lord. Sa Kanya talaga. Wala nang iba. Oo. So, Ma'am Jenny, I think this will be the last question. And it's up to you whether it's related to teaching profession or what, or sa life mo na lang mismo, sa life mo. What's your biggest life lesson so far? Ala. Kasi di ba minsan, assignment natin yung sa mga estudyante, okay, what did you learn for today? Yeah. So, ikaw sa life mo, what did you learn so far? Ako, laging magpapuno kay Lord. Kasi nga, parang for me, kasi you cannot work alone. You cannot just trust yourself. Kasi if you trust just yourself, magpa-fail ka talaga. Yeah. May pagkukulang talaga. Magkakamali ka talaga. Tapos, at the end, sisisihin mo yung sarili mo. Tapos, anong mangyayari? Parang, ayoko na nga dito. So, kapag nagpa-fill in ka kay Lord, parang, Lord, give us strength. Wisdom. Give us wisdom, knowledge. Ano ba yung mga bagay na dapat gawin? Lord, pag may ganito kong naranasan, pag mong hayaan na maubusan ako ng ideas. Lord, pag mag-handle ako ng bata, ng teachers. Lord, huwag mong hayaan na wala akong alam na sasabihin. Kundi laging Lord, punuin mo ko ng kung anong meron ka. Kasi pag feeling ko, pag hindi ako nagpapuno, kasi ang hirap Mauubos ka. Yung pagod mo, pagod talaga. Totoo yan. Literal. Draining na mababurnout ka talaga. Kaya pag hindi, wala kang devotion. Wala kang prayer life. Oo, totoo. Walang kahit na yung, parang kahit pagising mo ba na thank you Lord for the morning. And meron akong good rest. Sana po yung strength na meron ako kahapon, more Yun pa. pa din. Oo, kaya more pa. Tama. More pa kasi hindi mo kasi alam kung ano yung meron sa day na yun Kaya parang kung ano man yung kakulangan ng physical ko, I believe na ikaw Lord yung mag-fulfill. Pero tama, yung full dependency in the Lord, no? Kasi nga, limited tayo Yeah. Pero si Lord Tsaka marami talaga tayong time ng errors. Totoo. Lalo na kasi tao lang syempre, tayo. emotional tayo sa tao. Parang iisipin agad natin na reklamo. Well, we do that naman.
as a tao. Pero at the end of the day, you understand what happened. And you keep on seeing in the positive side. Kasi parang pag hindi mo yung tinignan, wala, tsugi ka talaga. Oo, tsaka magiging ungrateful. Ayaw mo nang ituloy yung buhay. Ganun. Ganun siya. Kaya yung free dependency on the Lord is really important. Kasi yung confidence naman talaga natin at the end of the day, na kay Lord. Yeah. Na kay Lord. Kasi etong mundong to, this is a cursed world. So, wala talaga tayong maaasahan actually. Kahit nga yung pinaka-perfect na, feeling mo, perfect na tao, pinakamagaling. Magkukulang at magkukulang yan eh. But our God is perfect talaga. Amen. At pag sinabing perfect siya, ay talagang perfect. Perfect, Wala, yes. Hindi yung parang sabon na Wala kang 99.9 na germs lang yung Yeah, matatanggalin. so 100%. 100 more than pa nga, diba? Yeah. Parang kumbaga, kompleto talaga. And in Jesus Christ, indeed, you are complete. Nothing lacking, nothing missing. We cannot think like Him. Yeah. Super ahead. Oo, tama.